So since meron ng negative doon, magki-click na ngayon yan. So kapag ka nag-click yan, kukuha yan ng big amount ng voltage at supply. So bago tumawid yan, i-relay niya yung current. So from dito, ni-relay niya. Pag nilabas niya, so kaya niya nang i-crank yung starter motor natin or yung engine natin. So hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Bali, yun, so tuloy lang natin yung nakaraang vlog natin. Yan, so ito siya mga boss. Oops, yun. So natapos nga pala tayo dito sa may preno muna bago makapag-start ng motor, no? Or yung safety feature para sa mga halimbawa nakalimutan nila yung motor na nakakambyo pala and then biglang push start. So hindi sila madidisgrasya kasi nga hindi mo may start gawa ng kailangan mo munang i-push yung preno or pigain yung brake lever para makapag-start. So since nadamay na yung starting system natin, so yun na yung next nating gagawan ng diagram. Okay, at doon nga pala sa mga nagre-request mga boss, katulad ng mga mini driving lights, power up lines, ano pa ba? So yung mga iba't ibang diagram, so abang-abang lang kayo or hintay lang kayo mga boss. At itatackle natin yan or itatopic natin yan. So bali dito muna tayo sa diagrams. At madagdag ko nga lang pala mga boss, ano, kapag nalaman nyo nga pala or natutunan nyo yung flow kung paano mag-wiring ng isang motor, so halos lahat ng motor, iisa lang yung paraan kung paano mag-wiring. So nagkakatalo lang or nagkakaiba lang sa mga color coding ng wires. For example, yung color coding ng Honda, hindi ka parehas ng color coding ng Yamaha. So magkaiba din yun sa Suzuki at Kawasaki. So napakarami pang iba, no? Pero yung paraan nila kung paano mag-wiring, so iisa lang. Okay, so halos ganito lang din. Ayun, so ayusin lang natin to. So andito na tayo mga boss, ano, bali direct to the point na tayo. So sa motor natin, lagi tayong may battery dyan, yung 12 volts. Hindi naman tayo makakapag-start or makakapag-push start ng motor kung wala tayong battery. So sa battery meron tayong positive at negative. At doon tayo sa part ng positive, so meron tayong wire na manipis dyan na nakakonect, which is yung fuse. So yung wire na yon nakatap sa positive, tapos pag tumawid, dadaan yan sa fuse, direct yan sa ignition switch natin. Ngayon kapag ka-in-on mo yung ignition switch, ayan, so lilipat lang dito yung current. Okay, so dito na papasok yung accessory wire natin. Sa accessory wire, napakaraming connected dyan mga boss. Andyan na yung headlight, brake light, tail light, flasher, busina, at napakarami pang iba. So since tapos na tayo dun sa iba, bali starting system na, no? So push start na. So drawing muna tayo ng starter motor dito. So dito na lang sa sulok. Ayan. So imagine ito yung starting motor natin mga boss. Para sa may mga starter motor, no? Pero yung iba kasi ECG na or ACG. Yun. So ito yung starter motor natin. Pagkatapos kapag wala kayong nakitang symbol na ground mga boss, so ibig sabihin nakatap na yan sa chassis or nakadikit na yan sa chassis sa makina ng motor. Pero lalagyan pa rin natin para sigurado. Yun. So kung wala kayong makitang green wire dyan, ibig sabihin ayun, naka-body ground na siya. Tapos meron siyang terminal dito. Siyempre drawing tayo ng switch. So yung switch, yung typical na switch natin, yung symbol, ano. Yun, ito yung switch natin. Ayan. So kapag nakahiwalay sila mga boss, meaning to say, hindi siya connected. Pero kapag nagdikit to, ito nag-connect doon. So connected siya. Tapos drawing tayo ng starter relay dito. So yung starter relay usually bilog yan. Pero sa iba, kwadrado. Ayan. So meron yan dalawang tornilyuhan dito sa gilid. Tapos may dalawang wire yan. Ayan. So yan dalawang wire na yan, yan ay positive at
negative. So umpisa na nating wiringan mga boss. So para mapa-start natin yung motor natin, syempre kailangan natin ng switch. So yung switch natin kukuha ng source dito sa may accessory wire. Yun, so connected na yan dyan. So ibig sabihin may supply na yung switch natin. Ngayon, yung supply tatawid na yun, dadaan na yan dyan sa may switch. Kapag ka nag-connect to, push start switch or push start. Ayan. So kapag ka nag-connect ang dalawa na to, syempre may output yan. Ngayon, yung karugtong nito mga boss, ayan. So tulad yan yung sinabi ko, punta naman tayo dito sa starter relay. Ayan. So tulad nga ng sinabi ko, dyan sa starter relay na yan, may dalawang wire dyan, may positive at negative. So usually sa color coding ng Honda, sa Honda tayo mga boss, yung isa ay yellow at yung isa naman ay green. So yung automatically yung yellow, yan yung positive. Ito yung yellow wire. So dyan connected ngayon yung wire ng ating switch. Okay? So kapag ka nagdikit to, masusupplyan na ng positive yung starter relay natin. So kailangan niya ng negative. Ito, i-connect naman natin to dito. So pwede yan. Pwede yan mga boss. Maging negative or pwede naman yan sa ground or sa battery. Okay, so meron ng supply yung ating starter relay mga boss. Kaya kung mapapansin nyo, kapag pinupush start nyo, pumipitik yan. May clicking sounds yan. Ngayon, dito naman sa starter motor mga boss, kung mapapansin nyo, meron tayong matabang wire dyan, kulay red. Ito red. Ito kasi ay green. So yung red wire na yan, tatakbo yan dito sa isang tornilyo ng starter relay. Okay? So kung mapapansin nyo, mataba yan. Kapag sinundan nyo, konektado yan dito. Ngayon, syempre dahil dalawa yan, yung isa rin meron din yan. Kulay red, dalawang red kabilaan. So yung isa naman, manggagaling na dito yan sa may positive terminal ng battery. Kaya kung mapapansin nyo, yung positive terminal ng battery, merong nakatap dyan na matabang wire. So dyan yun galing or dyan pumunta yon. So yan yung wire na yon. At syempre meron ding manipis yan. So magkasama yung dalawa na yan. Okay, ngayon kapag ka pinush start mo mga boss, halimbawa nag-push start ka, so yung current sa 12 volts syempre tatawid yan, kukuhain ng source yung ating ignition switch, mag-feed ngayon yung ating accessory wire. So lahat ng connected doon masusupplyan na. Isa na doon yung push start. So kapag ka nag-push start ka, ayan. So yung wire na galing sa push start, tatawid or dediretso dito sa may starter relay. So since meron ng negative doon, magki-click na ngayon yan. So kapag ka nag-click yan, kukuha yan ng big amount ng voltage at supply. So bago tumawid yan, i-relay niya yung current. So from dito, ni-relay niya. Pag nilabas niya, so kaya niya nang i-crank yung starter motor natin or yung engine natin. So bakit ba kailangan pang merong ganito? Kasi kapag direct tayong nag-tap ng positive mga boss, malaki yung chance na agad malobat yung battery natin. At the same time, yung mga wires natin ay mabilis mag-init or matunaw. So pwedeng pagsimulan ng sunog. Kaya nga yung current or yung voltage, nire-relay niya para hindi ma-damage yung switch. At the same time, yung mga wires. So yun yung function talaga ng starter relay natin. And ayun, ganun lang naman kasimple. Bali yun doon sa mga nakaraang vlog natin or sa last vlog natin, konektado na yung piga muna ng preno bago makapag-push start. So ganun lang kasimple yun mga boss. Napalitan lang ng supply yung pinagkuha na ng push start. So pero yung typical na wiring diagram ng push start natin or yung starting system natin ay ganito. Kahit na anong motor pa yan. Do yung iba ACG na, so wala nang starter motor, yung mismong magneto yun na yung nagpapa-start or nagpapa-crank ng engine. So gawan din natin ng diagram yun mga boss. Ayun, bali ano pa ba? So ayun, bali wala na siguro motor.
Ayan, inuulit ko mga boss, ano, kapag nalaman nyo or natutunan nyo kung paano mag-wiring ng isang motor, so lahat ng brand, di isa na lang yung paraan. So magkakatalo lang or magkakaiba lang sa color coding. Pagdating sa color coding, kasi nga, hindi magkaparehas ng color coding bawat brand. Ayun, so inuulit ko mga boss, napakadali lang mag-wiring, and sundan nyo lang yung paraan kung paano i-wiring yung motor. Okay, so bali hanggang dito na lang mga boss, at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.